Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay bigla naman na nagkaroon ng malakas na liwanag sa kinatatayuan ni Yonjuka, upang labis na ikagulat iyon ng babaeng papasugod, at maya-maya pa ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kinaroroonan ng dalawa dahil sa malakas na liwanag na nagmula sa kalangitan. Sa nangyari ay natigilan naman ang lahat, at maging ang Heavenly Sword Supreme ay napasabi na gaya nga ng kanyang inaasahan ayon sa sinasabi sa alamat, na ang makita ito ay talagang nakakapang-inig balahibo. Napalingon naman ang babaeng kinakaharap ng ating bida sa kanyang itaas, at panandali ang natigilan, dahil sa ito ay ang maalamat na Heavenly Evasion Sword. Sa kinaroroonan naman ng ating bida ay habang ginagawa niya ito, ay naiinis siyang napapasabi sa kanyang sarili, na dahil sa kanyang natamong internal injury noong nakaraan sa kinaharap niyang demonic general, ay ang pagsummon niya sa Heavenly Evasion Sword ay labis na napakabagal. Subalit sabi niya na gamit ang isang pag-atakeng ito ay nakakasigurado siya na magagawa na niyang mabura ang bastardong ito, nang bigla naman na nagalit ang babae at sinabihan si Yonjuka na ngayon ay nakakasigurado na siya na hindi niya dapat pangbuhayin ang ating bida. Matapos ay nagpalabas ito ng malakas na kapangyarihan patungo kay Yonjuka, at nang tumama na ito sa ating bida, ay sinabihan naman siya ng babae na ngayon ay mamamatay na ito, matapos ay binitawan na ng babae ang kanyang malakas na pag-atake sa ating bida. Sa nangyari ay gulat naman ang lahat sa kanilang nasaksihang ginawa ng babae, dahil sa matagumpay nitong naipatalsik si Yonjuka sa malaking tipak ng bato sa likuran nito. Sa nangyari ay naiinis naman ang ating bida, dahil sa halos malapit nang matapos ang manifestation ng kanyang Heavenly Evasion Sword, subalit sa ganitong kalagayan niya ngayon ay hindi na niya pa matatagalan ito. Nang nagsalita naman ang babae at sinabi na siya na si Yonjuka ng Crouching Dragon Estate, ay nakikita niya na talagang napakadelikado, kaya naman ay kailangan na nitong mamatay, matapos ay agad na din siyang sumugod sa ating bida. Subalit nang papalapit na ito, ay bigla naman siyang may naramdaman na kung sinong papalapit sa kanya, at agad na napigilan ang kanyang gagawing pag-atake. Sa nangyari ay nagulat naman si Namgang Yon sa lakas ng kapangyarihan na taglay ng espada ng babae, at napapatanong kung ganito ba talaga kalakas ang kinakalaban ng mag-isa ni Yonjuka ng ganun katagal. Napasigaw naman ang ating bida at sinasabihan si Namgang Yon na mag-iingat dahil sa hindi biro ang kanyang kaharap, subalit mabilis naman na kumilos ang babae upang umatake, na mabuti na lamang at mabilis na nakadepensa ang ama nito na si Namgang Bayuk. Matapos ay napasabi ang Sword King na ang makitang nahihirapan ng ganito ang susunod na henerasyon ay silang mga 10 Greatest Master ay hindi makakaya ang tumayo lamang at manood, na sinang-ayunan din ng Heavenly Sword Supreme, at sinabi na kahit na ganun ay ang digmaang ito ay ang laban din ng buong martial world. Sa nangyari ay nakaramdam naman ng labis na galit ang babae, upang sabihan silang lahat na huwag makikialam sa kanilang paglalaban, dahil ang bastardong Yonjuka na iyon, ay kailangan niyang paslangin. Dahil doon ay napatigil naman ang Sword King, dahil sa may biglaan na lamang na lumabas na malakas na kapangyarihan na nanggagaling sa kinaroroonan ng babae. Matapos ay malakas nitong binalaan ang lahat, na kung sino man ang makialam at subukan na humadlang sa kanyang nais ay papaslangan niya agad-agad, dahil doon ay nakaramdam naman ng kakaiba ang ating bida, na maging ang isang master ng Murem Alliance ay napapatanong na kung anong klaseng halimaw naman kaya ang babaeng ito, dahil sa para na itong nababaliw sa labis na galit, at habang nagpapakawala ng mga malalakas na killing intent at aura sa buong paligid. Napapatanong na din ang isang demonic general dahil sa labis ng nakakatakot ang pinapakawalan nitong kapangyarihan, na maging siya ay napapatanong na din na kung ano ba talaga ang batang babae na ito. Habang nagaganap naman ang pagpapalabas ng babae ng kanyang lakas sa buong paligid, ay may kung sino naman ang sumigaw at pinapabalik na ang lahat ng mga miyembro ng Dark Spectral Sect. Nang makalapit ay sinabihan naman niya ang babae na kumalma na at pakawalan na nito ang galit na kanyang nararamdaman, matapos ay agad niya din itong nilapitan at niyakap. Sabi pa niya na kailangan nitong kumalma sa pagkakataong ito, dahil sa hindi pa niya kailangan na ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan sa lahat. Nang bigla naman na lumapit ang Sword King sa kinaroroonan ng dalawa, habang sinasabi na sa wakas ay nagpakita na din sa kanyang harapan ang Moonlight Sage,
Matapos ay agad siyang sumugod at sinabi na matagal niyang hinantay na dumating ang araw na ito, sabi pa niya na kinuha nito ang lahat sa kanya, kaya naman ay nagbalik siya mula sa impyerno na tanging paghihiganti lamang ang kanyang naiisip. Nang bigla naman siyang natigilan, at napasabi sa kanyang isip na mukhang ang nakakamatay na enerhiya na lumalabas mula sa pagbitak ng kalupaan, ay unti-unti nang nawawala. At sa tingin niya na ang Moonlight Sage ang dahilan kung bakit hamupa ang pagwawala ng batang iyon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kinaroroonan ng dalawa ay mahina naman na nagsalita ang babae at sinabi na nais na muna niya ngayon ang magpahinga. Na masaya naman na sinang-ayunan ng Moonlight Sage at sinabi na gagabayan niya ito sa kanilang pag-alis. Dahil doon ay bigla naman na tumigil ang Sword King sa kanyang pagsugod, upang mapasabi ang Moonlight Sage na gaya nga ng kanyang inaasahan sa isang Sword King dahil sa mabilis nitong nasuri ang kasalukuyang sitwasyon, at ang martial artist na nasa kanyang kalibre ay hindi wawasakin ang mga bagay-bagay ng dahil lamang sa mga personal na nararamdaman. Kaya naman ay sinabi ng Moonlight Sage na tatapusin na muna nila ang mga bagay-bagay ngayon sa lugar na ito, at tinanong kung hindi ba iyon ang mas mainam na gawin nila ngayon. Sa isip ng Sword King ay naiinis siya dahil sa nais niyang wakasan ang buhay ng babaeng iyon gamit lamang ang isang pag-atake ngayon, subalit sabi nito na ang halos ang lahat sa kanilang puwersa ay nagtamo ng malulubhang pagkakapinsala, at napaka-imposible na para sa kanila ang ipagpatuloy ang pag-ubos sa puwersa ng Dark Spectral Sect. Matapos ay bigla na lamang na umalis ang dalawa habang sinasabi sa kanya ng Moonlight Sage na iisipin na lamang niya na ang nangyari ay isang kasunduan sa pagitan nilang dalawa, kaya naman ay magkikita na lamang silang muli. Sa isip naman ng Sword King ay naiinis itong tinanggap ang nangyari, kaya naman ay sinabihan na lamang niya ang lahat na umatras na muna. Doon natapos ang unang araw ng digmaan sa pagitan ng Martial Art Alliance at ng Dark Spectral Sect. At ang labanang iyon ay halos dikit upang hindi masabi kung sino nga ba ang nakalamang, subalit ang puwersa ng alyansa ay nakaramdam ng pagkalugmok na para bang nagtamo sila ng labis na pagkakatalo. Matapos nang nangyari ay pansamantalang natigil ang sitwasyon, at sa lugar ng main base entrance sa guard post, ay dali-daling nagtungo ang dalawang babae patungo sa ating bida, subalit nang magawa na nilang makalapit, ay agad naman silang pinigilan ng matandang kapatid ni Yonjuka sa bandido, at nagbigay ng senyales na hindi nila siya maaring puntahan. Magmula ng pasukin ng ating bida ang martial world, ay si Yonjuka ay hindi kailanman nagawang matalo, subalit ngayong araw ay nalasahan niya ang pait ng pagkatalo sa unang pagkakataon, at ang sakit na nararamdaman niya ay parang libo-libong paghiwa sa kanyang dibdib. Sa lugar naman ng main base ng Dark Spectral Sect Main Temple, ay sinabi ng isang demonic general si Moonlight Sage na maging siya ay matagal nang namamalagi sa lugar ng Dark Spectral Sect sa mahabang panahon, subalit hindi niya alam na mayroon pa palang mas malakas kumpara sa kanilang sect leader, kaya naman ay tinanong niya siya na kung sa papaanong siya lamang ang nakakaalam ng bagay na iyon, at ano naman ang pagkakakilanlan ng babaeng inaalagaan niya. Mayroon siyang madaming mga tanong pa sa kanya, subalit bibigyan na lamang siya nito ng huling pagkakataon upang aminin ang lahat. Sabi pa niya na kung tatanggihan niya ang pagkakataong ito, ay ang kahit silang mga demonic general ay hinding-hindi naaanib sa kanya, hindi naman ito sinagot ng Moonlight Sage. Kaya naman nang makaalis ang demonic general ay sa isip niya ay napapasabi siya na ang mga iyon ay mga tanga. Dahil kung dumating ang araw kung saan ay makita nila ang pag-iril ng taong iyon at masaksihan ang tunay na lakas, ay iyon na din ang magiging huling araw at ang katapusan ng lahat ng bagay sa mundo. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.